Magandang araw mga bata at welcome sa aking YouTube channel. Ako si Teacher Chris at narito na naman tayo para sa panibagong aralin sa Araling Panlipunan Grade 5. Kung gusto mong mas madaling maintindihan ang ating mga leksyon at makakuha ng mga tips sa pag-aaral, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong aralin. Handa na ba kayo? Kung handa na, tara na at simulan natin ang ating leksyon. Araling Panlipunan 5, Unang Termino, Ika-5 Linggo, Unang Araw. Ikaw ba ay pamilyar sa mga sinaunang kagamitang ginamit ng mga Pilipino upang mabuhay? Kung oo, magaling. Ngunit kung hindi pa, huwag mag-alala. Sa araling ito, ating aalamin ang iba't ibang sinaunang kagamitan at kung paano ito nakatulong sa pamumuhay ng ating mga ninuno. Pamumuhay at teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino. Nakatuklas at nakagawa ng iba't ibang kasangkapan ang ating mga ninuno na kanilang ginamit upang mapadali ang kanilang pamumuhay sa araw-araw. Ang mga kasangkapang kanilang ginawa ay nagbago at napakinis sa paglipas ng panahon, patunay ng pag-unlad ang kanilang kaalaman sa teknolohiya. Mula sa paggamit ng bato ay gumamit sila ng metal bilang pangunahing materyal ng kanilang mga kasangkapan. Kasabay sa pagbabago at pag-unlad ng mga kasangkapang ito, ang pag-unlad din sa pamumuhay ng ating mga ninuno. Tinawag ang mga yugtong ito ng kasaysayan bilang panahon ng bato na nahahati sa panahong Paleolitiko o lumang bato at panahon Neolitiko o bagong bato at panahon ng metal. Panahon ng bato. Natutuhan ng mga sinaunang tao ang paggamit ng mga kasangkapang bato. Dito nagsimulang umusbong ang mga pamayanan at sinaunang kultura ng mga Pilipino tulad ng masasalamin mula sa mga natagpuang labi at kasangkapan sa mga yungib sa Palawan at Cagayan. Nahahati sa dalawa ang panahon ng bato, ang panahong Paleolitiko at ang panahong Neolitiko. A. Panahong Paleolitiko o panahon ng lumang bato. Nabuhay ang mga taong tabon, nanirahan sila sa mga yungib at gumamit ng mga tinapyas na bato at magagaspang bilang kasangkapan. Nabuhay sila sa pangangaso at pangangalap ng pagkain mula sa mga nahukay na buto ng malalaking hayop tulad ng baboy ramo at usa na nabuhay may 4,000 hanggang 8,000 taon na ang nakalilipas sa Guri Cave, Tabon Cave Complex sa Palawan. Napatunayan ng mga antropologo na higit na mahusay mangaso ang mga sinaunang tao sa naturang yungib kaysa sa taong tabon. B. Panahong Neolitiko o panahon ng bagong bato. Nilisan ng mga sinaunang tao ang mga yungib at nagsimulang paunlarin ang kanilang pamumuhay ayon sa kanilang pangangailangan at hamon ng kapaligiran. Hinasa at pinakinis nila ang dati ay magaspang ng mga kasangkapang bato. Nagsimula silang manirahan sa tabi ng dagat at ilog. Natutuhan din nilang magsaka at mag-alaga ng hayop. Natuto pa silang gumamit ng irigasyon sa pagsasaka ng palay, taro, nipa at iba pa. Ang pagkakaroon ng tiyak na mapagkukunan ng pagkain ng mga sinaunang tao sa pamamagitan ng pangingisda at pagsasaka ang dahilan ng pagiging sedentaryo o permanente ng kanilang paninirahan. Natuto ring gumawa ng mga banga at palayok ang mga sinaunang Pilipino sa panahong ito. Ginamit nila itong imbakan ng mga sobrang pagkain at sisidlan ng mga buto ng kanilang mga yumao. Dahil sa pag-unlad ng sinaunang pamayanan ng mga Pilipino, nagkaroon sila ng espesyalisasyon sa paggawa, tulad ng pagsasaka, pangingisda at pangangaso, gayon din ng paghahabi, paggawa ng bangka at pagpapalayok. Natuklasan ng ating mga ninuno ang paggamit ng metal. Nahati ito sa dalawa, ang maagang panahon ng metal at ang maunlad na panahon ng metal. Ilan sa mga halimbawa ng mga kasangkapan ng panahong ito ay natagpuan sa Palawan, Masbate at Bulacan tulad ng sibat, palaso at kutsilyo. Gawa ang mga ito sa tanso at bronse.
A. Maagang panahon ng metal. Ang tanso ay maaaring namina nila sa mga kabundukan ng Pilipinas. Samantala, pinaniniwalaan ang mga antropologo na ang bronse ay buhat sa mga galakal ng Timog Silangang Asya na nakipagkalakalan sa mga sinaunang Pilipino. Nahukay rin ang ilang palamuti tulad ng lingling-o at ilang yari sa jade. Natuto na rin ang mga tao na gumawa ng alahas na yari sa ginto. Maunlad na panahon ng metal, higit na napagusay ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang mga kasangkapang metal. Natuto ang mga tao na magpanday ng bakal upang gawing kagamitan at armas. Patunay rito ang mga nahukay na talim ng sibat, kampit, gulok, palayok, kutsilyo at iba pang sandata sa Kalanay sa Masbate at Novaliches sa Quezon City. Perfortibong pagtataya. Panuto. Isulat ang tama kung ang isinasaad ng mga sumusunod na pangungusap ay naaangkop at mali naman kung hindi naaangkop. Pinalawak na oportunidad. Panuto. Isulat ang panahong Paleolitiko, panahong Neolitiko, o panahong metal ang isinasaad ng bawat pangungusap. Araling Panlipunan, 5 unang termino, 5 linggo, 2 araw.
Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aking channel. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong aralin. At syempre, abangan ang susunod nating video para sa panibagong aralin at panibagong kaalaman. Muli, ako si Teacher Chris. Hanggang sa muli at happy learning!